Hello mga Mima! Good evening! In this video ay mag-prepared muna tayo para sa ating hapunan. Para naman pagdating ni Joakis ay okay na yung lahat at may handa na sa mesa. Kung nakikita nyo wala pa nga si Joakis dito sa bahay dahil may overtime sila. Kaya maghanda na muna tayo para sa ating hapunan. Kung napapansin nyo mga Mima, wala yung mga makulit na bata dyan. Pero nandyan lang yan sa tabi-tabi naglalaro. Hindi lang talaga nila napansin na may camera. Yan na nga mga Mima, speaking to mga makulit, andyan na nga yung isang makulit na naghihingi ng tubig sa akin. Dahil daw uhaw na siya. Tinatanong ko nga sa kanya kung anong ginagawa ng kuya niya. Ang sabi niya, andun lang naglalaro. Ang ulam nga pala namin for today's dinner mga Mima ay itong puso ng saging. Ipiprito ko nga pala itong puso ng saging natin mga Mima. Pero bago ko gawin yon, tatanggalin ko muna tong balat niyan mga Mima. Babawasin ko lang po ito. Isa or dalawa ang ibabawas ko dito mga Mima dahil gusto ko lang talaga kunin yung sa loob niya. Ito mga Mima, okay na siya. Pwede ko na siyang chop-chopin. At pagkatapos ko nga pala itong chop-chopin mga Mima ay isasalang ko to muna sa apoy. Ilalaga ko muna ito para ito maging malambot. Para kung ito ay ipiprito natin ay sobrang luto siya. Hindi siya tigas na parang hilaw pa. Kasi alam nyo naman tayo mga nanay, advantage tayo kung mag-isip para sa ating anak ay kailangan unang kaligtasan nila. At sa wakas mga Mima ay natapos na rin tayo dito sa pag-chop-chop sa puso natin. So ito naman ang isusunod natin mga Mima, ibabalot ko lang muna tong hipon. Imimix ko pala tong hipon doon sa ating puso ng saging kasi sasamahan natin ito sa pagprito. Nakat ko na nga pala yung part na pagbabalat ko dito sa hipon mga Mima para madali tayo matapos. Baka kasi maabutan pa tayo dito ng MMK mga Mima na hindi pa tayo tapos. Hindi ko na pala pinakita sa inyo mga Mima yung nasa loob ng tasa na nilagay ko na nga pala yung puso ng saging. Sinama ko na rin po dyan ang hipon. So ang isusunod ko na lang gagawin na ilalagay ko na lang tong crispy fry natin para may lasa naman siya at masarap siya. O diba? Hindi ko lang talaga alam mga Mima kung saan ko to nakuhang technique o recipe. Dahil kung anong iniisip ko ay ginagawa ko na lang. At in fairness mga Mima, masarap naman pala. At hindi lang yan mga Mima, low budget pa talaga to. Dahil itong isang pack ng crispy fry dito sa amin ay 18 pesos lang. Ito na nga inubos ko talaga, crispy fry, baka naman. At imekos-mekos lang natin to mga Mima para lahat ng parts ng gulay at hipon ay malagay ng crispy fry. Ganito lang pala ang texture niya mga Mima ang gagawin natin dito para hindi naman siya sobrang lata at hindi siya sobrang tigas. Okay na yon mga Mima, so pwede na natin yon iluto. So kailangan muna natin mag-init ng mantika dito sa ating mahiwagang kawali. Dahil mainit na nga ang ating mantika mga Mima, so pwede na natin tong ilagay. Kinokonti-konti ko nga lang paglagay dito sa ating kawali mga Mima dahil gusto ko nga yung size niya ay small lang. Pasensya na rin kayo mga Mima dahil hindi talaga sobrang kita yung mga ginagawa ko ditong pagpiprito. Dahil ito ngang cellphone ko sa pagbibideo-video ko dito kanina pa ay nalobat na. Hindi na siya pwede mag-flash. Ito na nga pala ang finished product natin mga Kamimat. And yun lang mga Kamimat. Thank you for watching.